Hello mga kanyobi, mga kateknisyan. Meron po tayong i-try na i-repair ngayon. Isang QAF laminating machine. So yung previous video po natin is halos same problem lang siya, no? So lagi kong ina-update ko kayo, halos same problem lang po siya. Actually galing pa po ito ng General Trias Cavite. Ayan, shout out po sa iyo Ma'am Angelica. So pinick up ko po to doon sa pick up point. Hinatid ito ng pinalalamove ito ni Ma'am Angelica po. At pina-check na rin po ito bago hinatid dito, pina-check muna sa mga technician doon. So ang sabi po ay board po daw ang problema, so wala silang pamalit na parts, ano? So kung mapanood po ninyo yung ating mga previous video ay simple lang po yung mga parts na ipinapalit po natin dito, guys. At yun nga, nag-research si Ma'am Angelica at yun, kinontak ako. So almost 15k na kasi yung viewers natin doon sa sa last year pa natin na video, ano? So marami-rami na at yun ang kadalasan na sira sa kanilang QAF laminating. So hindi po daw ito umiinit. Ngayon i-try natin, isasaksak ko po, guys, ano? Pagmasdan nyo lang. Ayan, sinaksak ko na siya. Tapos i-on ko yung kanyang power switch, ano? Yan, tingnan nyo. Yan, on. So kung mapansin nyo, naka-off pa yung kanyang hot switch, yung sa kanyang heater, naka-off pa. Pero ito ay nagre-ready na kaagad. So dapat yung ready, pag nag-green yan, pwede ka nang magsalang ng laminating ng ID o film, pwede ka nang mag-laminate. So ayan, no, yung reaction. At kahit naka-off yung kanyang hot, naka 180 degrees na siya. Ngayon i-on ko po yung kanyang hot. Ayun, kung mapansin po ninyo, sumasagad, ano? Ayan, no, kahit i-adjust ko. Ayan, naka-off na yung kanyang potentiometer, no? Ayan yung adjustment niya. Yan, so hindi na po siya. So yan na po siya. Yan. Ayan, ma-adjust siya konti, tapos wala naman hanggang 200 siya. So ayan, guys, hindi ko na patatagalin to, bubuksan na natin. At halos yung problem lang naman ito. At update ko kayo pag nabuksan ko na ito, guys, para hindi na po tumagal ang ating video, ano? Actually, hindi ko na dapat ito gagawa ng video kasi marami na tayong video nun. So para kay Ma'am Angelica, yan, shout out sa iyo, Ma'am. Gagawan ko ito ng video para ma-update ko kayo sa ating repair ngayon. From General Trias Cavite po. Okay, stay tuned lang kayo, guys. Bubuksan ko na. So kung mapansin nyo, guys, meron na siyang parang kalakalawang, ayan. So siguro yung laminating film niya ay dumikit dito. At yan, meron na siyang mga film na mga lusaw-lusaw na, So lilinisin po natin yan mamaya. Then proceed muna tayo dito, Yan. So kadalasan ito po ang sira, resistor number 1, resistor number 2 at resistor number 3. So kadalasan sa mga na-encounter ko dito, minsan lahat yan busted na, open line na siya, or minsan naman nag high resistance na yung resistor number 3, yung 203 at 103 at 102. So ang 102 po ay equivalent ito ng 1 k ohms. Naka set siya sa kalahati, kaya pwede nating 500 or 680 kadalasan na inano ko dito, or 510, pwede siya dyan. Yung 103 naman ay equivalent yan ng 10 k ohms. Okay, pwede siya dahil almost kalahati siya, pwede tayong maglagay dyan ng kadalasan minsan nilalagay ko dito 6k or 7.5, 7k or 5k. Pero mas maganda po kasi ilagay natin kadalasan yung 7.5k. Tapos ito namang 203, 20k, ay lagyan po natin yan ng 15k ohms. 15k ohms, 7.5k ohms, at 680 or 600 ohms, 620, yan, pwede na po yan. Okay? So ito po, i-check din po natin ito kasi malayo naman si Ma'am. Para hindi sayang yung kanyang ibinayad sa lalamove, papalitan na rin po natin ito. Sumura lang din naman po pala ito. Mura lang din po ito, guys. At ito, meron ako nitong pamalit ng ganito din, trimmer. So sinadjust ko kay customer na pipili kayo, pero hindi ko masasabi na pwedeng magtagal yung ipinalit ko. Kaya ang ginawa ko, mas maganda, Ma'am, ito, fix na ito, yung fix resistor po ang nilalagay natin. Itong trimmer na ito, pinapalitan natin ng fix resistor. Okay? Nanawaan po ninyo, So simple lang po yon, at hindi ko na isa-isahin kasi may mga video na tayo nito, at i-check ko pa rin ito, i-update ko kayo. Okay po? So ayan, guys, kung mapansin nyo, andito na tayo, nakataob na yung ating board. I-check po natin yung kanyang R3. Ayan, ito po ang R3. Ayan, tingnan nyo yung ating tester. Ayan, so nagre-reading siya, naka-short yan, ay nagre-reading siya ng naka-continuity tayo, nagre-reading siya ng 0.8, So
So i-check natin yung R3 ano, kung ilan siya. R3. Yan, R3 po yan, resistor number 3. Ayan po. So 9 mega ohms. So 9 mega ohms na po siya guys, ano? Mig na siya oh, 9.5 mega ohms. Okay, R3 po yan. Ngayon check tayo sa R2. Dito sa R2, ayan, R2 po yan. Ayan, R2, 9 mega ohms din. So check tayo sa R1. 198. So masyado na siyang mababa. Check tayo dito sa kanyang potentiometer. Tingnan natin kung pasok pa ba siya sa 10k ohms. Ayun, pasok pa siya. Okay pa ito yung kanyang potentiometer, pero dahil sa siguro baka 1 year na ito mahigit, papalitan na rin po natin to para bago po siya lahat. Okay po? Ayan, so malinaw po na trace natin at update ko kayo dito, ano ko lang, i-check ko lang yung kanyang mga Zener diode. Okay? Ayan, at saka yung iba pang parts, tapos update ko kayo. So hello guys, mga ka-newbie, mga ka-technician, ano? Chinik ko po itong mga Zener diode niya. Itong Q2, ayan, yung transistor na yan, yung SMD. At itong Q1, ayan, chinik ko po yan, okay naman. So magpalit tayo nito, ano? Maganda po guys, suggest ko sa inyo yung soldering na gamitin nyo, soldering iron is yung 40 watts. Ayan, madali lang siyang matanggal ito. Sa akin kasi sinisikwat ko lang ito ng maliit na flat screw. Tapos habang nilalagay ko dito, dinadampi ko yung soldering iron, unti-unti ko siyang hinihila kasi dapat maingat tayo dito kasi double yung kanyang hinang. Labas at loob po. Okay po? So yun lang po, stay tuned kayo guys at update ko lang kayo ulit. Okay? So tinanggal ko na siya. Ayan. So papalitan natin ngayon ng fixed resistor. Ito po, dalawang pirasong 7.5K para sa resistor number 3. Ayan, kung mapansin po ninyo, ang kulay niyan ay violet, green, at red. So 7.5K yan. Dalawa para sa resistor number 3. At ito naman, 7.5K para sa resistor number 2 o yung R2. At ito, wala na tayong 500, wala na tayong 680. Ito, 620 ohms po ang meron tayong available. So, okay, ano pang hinihintay natin? Ikakabit na natin. Actually, ayan, pinalitan ko na ito. Ayan, yung 10K. Kasi may posibilidad na hindi na rin ito magtatagal. Kaya, para sulit yung bayad ni Ma'am Angelica, ni customer, pinalitan ko na rin. Ayan na siya. So, ito na lang ikakabit ko. Okay, stay tuned lang po kayo. At mamaya ititesting na po siya natin. Okay? So ito na siya guys, ano? After na mailagay na natin yung kanyang mga resistor, ano? Ayan, no? 102 equivalent ng 1k ohms, pero ang nilagay natin dyan ay 620 ohms lang. Almost kalahati, ano? At ito naman ay 10k ohms, nilagay natin dyan 7.5k. At ito naman yung R3 ay 15k ang ating nilagay. Okay, so na-replace na rin natin to. Try natin ngayon kung gagana po ba siya, no? Off muna natin kasi naka-on. Yan, nakasaksak na po siya. So, hindi ko muna ito ikinabit yung board kasi baka mamaya may problema pa siya. Magto-trouble pa ulit tayo. Okay? So, subaybayan nyo lang po. I-on po natin. Yan. Power on. Ayun. Kung mapansin nyo, meron pa rin siyang green indicator dahil kailangan po ma-on yung switch. Yung hot niya. Okay, i-on muna natin yung hot switch. Ayan, tapos pihitin natin yan. Ano? Habang pinipihit po kasi yan, dapat nawawala yan. Ayun. Ayan. Okay. So, ayan po siya guys, ano? Ayan. So, ayan, gumagana na siya, oh. Okay po. Ayan. So, ayun, lumalampas siya sa 200 at okay naman na. Ayan. So, set tayo sa 170. Yan, kasi ang 225 microns 170 or 160. Kaya set natin at least 170. Yan. Sa 170, try natin kung makakapag-laminate po siya, okay? Ayan po, kung mapansin niyo, nagbabaga na yung heater niya. Pati sa taas po yan, meron na po yan. Okay.
Ayan. So, hintay tayo na mamit niya yung sinit natin na 170 degree. Okay po? Wait lang, stay tuned lang po kayo. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, like, share, subscribe ng ating notification bell dyan. Subscribe button natin dyan, pakipindot naman. At salamat po sa inyong mga suporta. Sana makakatulong ito sa inyo, sa ating mga katulad kong newbie. So, ayan siya guys. Yan, nag-green na siya. Ayun, nag-off ulit. Ibig sabihin kulang yung kanyang temperature. Pag kinulang kasi yung kanyang init, ayan, pag namatay siya, mag-on yung ating heater. Mag-on yan, dahan-dahan. Pero ayun nag-ano ulit siya. Saglit lang, nag-on yung heater tapos nag-open na ulit yung green light. Ayan, so ganyan lang yan. Magdadagdag lang siya ng init para ma-meet niya yung kanyang 170 degrees. So, ngayon, itatry po natin kung ito yung makakapag-laminate na po ba talaga siya. Okay po? Yan, dahan-dahan. So, tingnan po natin kung magla-laminate na po ba siya. Sa 170. So, okay. Ayan, napakainit. So, okay na po siya guys, ano? Ayan. Laminate na siya. So yun lang po at maraming salamat. Sana nakatulong po itong video na ito. So ang gagawin ko po nito, lilinisin ko lang tong roller na ito. So kahit basang-basahan po, unti-unti lang itong pupunasan. O kaya kikiskisin nyo lang siya ng likod ng kutsilyo. Huwag naman yung harap ng kutsilyo yung matulis kasi pag nahiwa ito ay mahirap. Mahirap magpalit nito, wala tayong pamalit nito. So kung kayo naman gusto nyo rin i-align yung roller nya, sukatan nyo lang po mula dito. Sukat kayo dito sa baba na ito, sa ground niya, tapos dito. Pagpare-parehasin lang ang sukat niyan. Yan. Yung kabilaan niya hanggang doon sa kabila. Madali lang po i-align yan. Pero ito, itatry ko. I-check ko mamaya kung okay. So yun lang po. At madali lang naman itong linisin. Pagkatapos tatakpan ko na. Natis naman natin na ito ay nakakapag-laminate. So okay na po siya. At nag-auto on and off na po yung ating laminator. Ayan lang po guys. Simple lang siya. Pero kapag marami tayong mga kababayang technician, kaibigang ka-newbie na hindi pa alam, so pakishare nyo na lang yung video na ito para yung ibang kaibigan natin, ka-newbie natin ay matuto. Kaya po sinishare ko po ito guys, kasi mga ka-newbie, mga ka-technician, sinishare ko ito hindi sa dahil sa dumami ang subscriber at kumita, kundi sinishare ko ito para makatulong sa ibang technician na ating ka-newbie dyan. Kung ikaw po ay walang basic electronics, so wag nyo na pong subukan to mga minamahal kong kababayan, minamahal kong customer, at baka mas lalo nyo lang masira at mapapagasto lang kayo dito sa inyong laminator. So yun lang po, maraming pong salamat at thanks for watching sa inyong lahat. Bye bye! So ayan guys, after ko siyang malinis yung kanyang loob, yung roller, nalinis ko na, align ko na rin yung roller niya. So mag-try ulit tayo kasi baka mamaya dumating kina ma'am, may cover tapos hindi natin na-try, baka mamaya kumakain siya ng film tulad nito. So maganda yung natakpan natin siya, try din ulit natin. So ayan po siya, kung mapansin nyo, naka-green siya, naka-ready na yan. At naka 170 degree tayo. Ayan. So 170, ayan. So 170, So try natin mag-laminate ulit ng ID. Hindi ID to, yung ating card. Okay? So walang daya yan. At itatry natin kung naglalaminate po ba siya. Ayan, so isinter na lang natin sa gitna. Kahit dito pwede, pero gitna ang ating basihan. Ayan, testing natin sa gitna. So ayan guys, okay siya, nakakapag-laminate siya. At yun lang, maraming salamat po sa inyo. Thanks for watching. At meron na naman tayong accomplishments. At salamat sa Diyos sa karunungan at kaalaman na kaloob niya sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye.